Sa puntong ito, kasama po natin si Marikina Mayor Del de Guzman para po sa karagdagang update kaugnay po ng pangyaring ito. Mayor, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, sige, sa mga tagapanood ninyo. Apo, matagal na akong pinagbabawal yung pagdaan dito kanyo sa flyover ng malalaking truck. Pwede niyo po kami bigyan ng background doon sa regulasyon po na ito. So, dito kasi nung araw talagang marami lang aksidente involved, mga truck. Kahit kayo maliliit na sasakyan, pagka maraming na-aksidente rin. Pero siyempre, mas malala pagka truck ang involved. No? Kaya may nabuti ng pamahalaan noon na wala nang truck dito, no truck zone tong A. Bonifacio. At paano po yung pagharang doon sa mga truck? O kung may mga magtatangkang lumusot, paano po? Sa tingin namin, meron kaming sapat na warning para sa trucks no entry, lalo sa mga pangkaraniwang sasakyan din na nakalagay doon na slow down para mag-ingat ang mga sasakyan. Nangyari dito, siguro nag-aaremonan, mamadali. So, yung lang minsan nakakatakot, yung nagmamadali na so may nahabol ng oras, pagsasamantalahan mo na walang bantay, akala mo walang bantay, pero meron tayong bantay dito, hindi sila makakalusot sa Bonifacio na hindi sila mahuhuli. Opo. At yung pangyayari nga kanina, paano po ang pinaplano ngayon ng LGU na Marikina dito? So, siguro talagang lagyan natin ng mas malaking mga signs para bigyan natin ng warning ang mga tao at kung sakali, magpapaalam tayo sa Quezon City kasi boundary ng Quezon City na malagay yung mga signs dun sa bago pa dumating na Marikina na bahagi ng Quezon City. Kasi nga yung paakyat parte pang Quezon City. Opo. Pero yung pagbaba, Marikina na po. Tama po. At yung approach mismo, yung siyempre, hindi naman doon lang sa approach tayo dapat gagas, malayo-layo pa. Alam na ng mga motorista na bawal sila doon. Yung sa panig po nung mismong dapat managot, yung bukod sa driver, may plano ba yung LGU na habulin din yung mismong operator? So kung may mga, of course, ang government, kailangan ihabla siya para sa kung reckless imprudence, para proteksyon sa mga nabiktima nila. So ang gobyerno, kung sakali, sisiguraduhin lang na maibigay yung mga nararapat na para sa mga biktima at kung may mga na-damage na property, so ang pamahalaan din ang tututok sa kanila para mabayaran nila ang mga nasira nila. Opo, sa ngayon ba nakipag-ugnayan na yung operator mismo? So hindi pa, sa bahagi lalo sa opisina ng mayor, wala pa. Pero may mga reports na nagpadala na raw ng abogado at kinausap yung mga nabiktima pa lang. Pero doon sa ganito mga pangyari, pwede rin ba silang papanagutin, lalo doon sa mga sugatan na kailangan magpagamot at nawalan ng trabaho pansamantala? Sa batas, ang mga operator ng mga public conveyance, tulad itong mga tracking, so yung may-ari ng negosyo o yung operator mismo, yung driver, kasi dalawa sila. Kung hindi kaya ng driver, o ng mga tauhan nila, mismong ang operator at mga may-ari ang sumasagot. Opo. Bilang panghuli po, ano ang nais yung ipaalam doon sa mga magnanais pa ulit tumawid dito sa flyover na Sa mga driver, lalo na malalaking truck, na siyempre, siguraduhin nyo yung sasakyan nyo na ayos. Kasi kahit naman hindi dito kayo dumaan sa Marikina, kahit sa lugar, maaari kayong maksidente kung wala sa ayos sa mga sasakyan nyo, lalo na mga preno. At pangalawa, tumupad tayo sa mga batas, trapiko, at makaiwas tayo sa mga aksidente at malalang mga aksidente. Mayor, pahabol lang, itong laundry shop na to, nakatukod na lang to, hindi ko ba to delikado? Kanina nga, agad pinadalan ko ng support galing sa ating pamahalang lungsod. At tatapusin lang yung final investigation, kasama na yung pagsagot ng naka-aksidente para bago tayo kumilos. Marami pa yung final na agreement nila. Kung ipapagawa niya ito o hindi niya ipapagawa, so magkaalam. Kung hindi ipapagawa, kung ano malaman natin kung maitulong ng munisipyo o ng pamahalaan at ipapagawa naman niya, mas magaling. Maraming salamat po sa pagkakataon. Si Mayor Del de Guzman, ang alkalde po ng Marikina. Kasama din po natin dito si Ginoong Jimmy Concepcion. Isa po siya sa mga
residente. Mang Jimmy, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po. Opo, yung pangyayari kanina, no? Saan ho ba kayo nakatayo, nakapwesto kayo? Bali, doon po ako nakatayo sa may Avon Parlor po. Oo. Kasi, bali, ano po kasi, yung mga anak ko po, nagbabike po ng oras na yun. At kumbaga po, barangay traffic po ako dito. Opo. Ano nangyari po doon? Nakita ko po nagwiwigil na po yung ulo. Tapos akala ko nga po babagsak, kumbaga, tatapon yung, kumbaga doon babagsak sa may tulay yung truck. Opo. Tapos, nung nakababa na yung mga jeep, yun ang sinalpok na niya. Mm. Tapos, buti na lang kamo, wala kamo maraming sakyan. Mabilis ba yung talagang dating ng Oo, galing po sa may taas po yun. Oo. Ang nangyari po yun, parang ano po, air brake po yun eh. Oo. Nakita ko na lang po na nakabulagta na yung dalawang tao. Tapos yung isang driver ng motor, humingi po ng tulong sa akin. Kasi ano po putok po yung ulo niya. Ito, ano ba to? Terminal talaga? May nagte-terminal dito? Hindi po, kasi minsan po, yung ganong oras po, kumakain na po yung mga driver na yung mga biyaheng kalungkan. Na-tsempohan lang? Tsempohan lang po. Talagang matulin po talaga yung truck. Pero yung ganong oras, talagang maluwag dito sa area na to? Buti nga po, maluwag po ng ganong oras, pero mga oras na yun po, sa lukuyan na po, matraffic na po ng ganong oras. Buti nga po, yung mga estudyante hindi pa umuwi. Kasi kung umuwi mga estudyante, marami pa akong sasalpukan yun. Maraming mga Talagang matulin po talaga. Opo. Maraming salamat po sa pagkakataon at karagdagang impormasyon si Mang Jimmy Concepcion, isa po sa mga residente na malapit lamang dito sa pinangyarihan na aksidente.